Bukod kay Blessed John Paul II, inaabangan na rin ang paghirang bilang santo kay Blessed John the 23rd. Naging makasaysayan din ang kanyang pamumuno. Siya ang nagpatawag ng Second Vatican Council at humubog sa simbahan tungo sa pagkakaisa at panunumbalik ng pananampalataya. Siya rin ang nagtalaga ng mga kauna-unahang kardinal ng Japan, Africa at maging ng Pilipinas. May news to go si Maki Pulido. The Good Pope o Butihing Santo Papa. Ganito nakilala si Pope John the 23rd, ang leader na nagbigay daan sa maraming reforma sa simbahang Katoliko. Isinilang si Angelo Giuseppe Roncalli sa pamilya ng mga pesante sa Soto il Monte sa Italia noong November 25, 1881. Halos isang dekada siyang naging sekretary ng obispo ng Bergamo at guro sa seminaryo. At nagsilbing medic at chaplain sa Italian Army noong unang digmaang pandaigdig. Matapos ang gyera, nagsilbi si Father Roncalli sa Society for the Propagation of the Faith. At kalaunay naging sugo ng Vatican sa iba't ibang bansa tulad ng Bulgaria, Turkey, Greece at France noong ikalawang digmaang pandaigdig. January 12, 1953, naging kardinal si Father Roncalli at kalaunay itinalaga bilang Patriarch ng Venice. October 28, 1958, hinalal si Cardinal Roncalli bilang Santo Papa. Makasaysayan ang pamumuno ni Pope John the 23rd. Siya ang nagpatawag ng Second Vatican Council, ang konsehong nagbago ng direksyon ng simbahang Katoliko upang higit na mailapit ang Katolisismo sa mga tao sa modernong mundo. He came off like a country pastor. You know, I mean, if you didn't know he was the Pope, you would assume he was the parish priest from down the block. He had this simple, down-to-earth, populist, accessible, very simple, in some ways, sort of manner. Pero hindi naganap na nasaksihan ng Santo Papa ang bunga ng mga itinulak niyang reforma, sapagkat binawian siya ng buhay bago pa man ang ikalawang sesyon ng Second Vatican Council. Pumanaw siya noong June 3, 1963 dahil sa stomach cancer. Gayunpaman, hinubog ng liderato ni Pope John the 23rd ang direksyon ng simbahan tungo sa pagkakaisa at panunumbalik ng pananampalataya. Kabilang sa mga reforma niya sa simbahan ang pagrebisa sa canon law upang gawin itong mas naayon sa panahon. Gayon din ang paggamit ng vernacular language sa mga sakramento. Sabihin ng Diyos sa bawat isa sa amin. Siya rin ang nagbigay ng boses sa mga bansang nooy walang kinatawan sa College of Cardinals. Katunayan, si Pope John the 23rd ang nagtalaga ng mga kauna-unahang kardinal ng Japan, Africa at maging ng Pilipinas, si Rufino Cardinal Santos na nooy arsobispo ng Maynila. Bilang saksi sa dalawang digmaang pandaigdig, ginamit ni Pope John the 23rd ang kanyang impluensya para isulong ang kapayapaan tulad noong Cuban Missile Crisis. Noong September 2, 2000, ipinagdiwang ang beatification ni Blessed John the 23rd. Bagamat dalawang milagro ang madalas na hinihingi para sa canonization, inaprubahan ni Pope Francis ang nag-iisang milagro ni Blessed John the 23rd. Ang paggaling ni Sister Caterina noong 1996 mula sa malubhang karamdaman sa kanyang dibdib at tiyan, matapos umanong makitang imahe ng yumaong Santo Papa sa tabi ng kanyang kama. Hindi man pamilyar sa maraming Katoliko ngayon si Blessed John the 23rd, nabubuhay pa rin ang kanyang mga ambag na reforma sa simbahan. Patunay na ang kabutihan ng isang Santo Papang tulad niya ay tumatawid ng mga henerasyon. Maki Pulido, GMA News.